Pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Bayan ng Prosperidad. Isang lugar na hindi sumisigaw ng ganda, pero kusang humihila ng pansin. Tulad na lang ng mga nagagandahang waterfalls na meron ito. Lalo na ang mahiwagang kuweba na ating tutuklasin sa video na to. Mahalaga para sa bawat tao ang magkaroon ng bagong karanasan, at isa sa pinakamabisang paraan upang makamit ito ay ang pagpunta sa mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Una sa lahat, ituturo ko muna sa inyo kung paano nga ba pumunta sa lugar na to. Mula sa National Highway ng Prosperidad ay makikita natin ang Renz Gasoline Station at ang Ian's Grill. At sa gitna nito ay ito ang daan papunta sa Puting Buhangin Cave. At diretso lang ang konkretong daan na ito na mahigit 2 kilometro lang ang layo mula sa National Highway hanggang makarating tayo sa Puting Buhangin Elementary School, at ito na rin ang magsisilbing landmark para makita natin ang Puting Buhangin Cave Hub or ang tourism office nila. 6 a.m. ang call time namin, at kasama ko sa familiarization tour ang Tourism Prosperidad at MSWD. May sapat kaming oras para sa orientation at mahalagang impormasyon sa mga dapat at hindi pwedeng gawin sa loob ng kuweba. At may suot na rin namin na maayos ang mga safety gears tulad na lang ng helmet, headlamp at life jacket sa pangunguna ni Miss Lara at ni Sir Joy Ansyril na silang cave guide in charge dito sa Puting Buhangin Cave. Diretso nito chamber at yung nauna, tatlo sila Boss Joy. Ando na po sila sa baba. So ito na po yung pinaka-entrance ng cave ng level 2. Ayan. Kuya Dong, ako yan Dong. Magianan doy, maglabang niya, ang niya. Entrance ng level 2. Tapos ito naman ang entrance ng level 1. Since diretso na kami, so dito na kami diretso talaga sa entrance ng level 2. Ito, kung saan kami nakatayo ngayon. Ito mga light source. So kasi nagdala ka dito po, nagilay ito siya. So time check 7:43. So i-assume lang nato nga 8. So pinakadugay lang nato sa cave mga 2 hours maximum. 2 hours to 2.5. Pinakadugay nagigay na. Sa pagpasok ko sa isang tahimik na kuweba, tila huminto ang oras. Ang ingay ng mundo sa labas, ang mga sasakyan, boses ng mga tao at alalahanin ng araw-araw ay unti-unti naglaho. So, ito yung sinasabi ni Boss Joy. Itong tubig na to ay source ito ng mga local dito para sa mga patubig nila. Ayan, pwede po itong mainom. Ito ilalim ng tubig na to. Wow. Linaw. Kuryawiyag. Sa loob nito ay makikita ang mga stalactite at stalagmite na unti-unting nabuo sa paglipas ng mahabang panahon. Ang bawat hakbang sa kuweba na to ay tila paglalakbay sa nakaraan, paalala ng tiyaga at kapangyarihan ng kalikasan. Ito formation na to ay tinatawag doon na shark foot. Yeah. Tingnan nyo mga idol gano'ng kalusog ang cave na to o na gano'ng ka-healthy. May nakita kaming isda kanina, tapos ngayon inon ko ang camera, wala na po. So meron po mga isda talaga dito na bubuhay sa ilalim ng cave. So tingnan nyo mga idol, ayan, para siyang pato or manok. Ayan, may 2 paa. Ang ganda ng mga rock formation dito. Yun no? Yun mga idol, kitang-kita yung mga isda. Tapos may nakita din kami kaninang crabs. So naka 100 meters na kami galing doon sa entrance. So ito na yung makikita natin sa ilalim ng chamber 2. Ayan, level 2. Ang kuweba na to ay madilim, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ito'y nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Kikita na rin natin ang bat colony at tinatawag nila ang bat colony, sabi ni Boss Joy. Ayan mga idol. Yan, extra be careful, may lumilipad din mga bats. So andito na tayo mga 300 meters galing doon sa entrance. So ito na naman yung mga view na makikita natin dito sa ilalim ng kuweba. So ito yung tinatawag ni Boss Joy na cave pool. Ayan, may mini pool dito. Ang ganda ng ilalim ng kuweba mga idol.
Ito yung sinasabi mo na lulusong tayo. Oo. Pero may, andun pa rin sa unahan. Meron pa rin. Ganun pa rin. Ayos! Let's go! Woo! So ito na mga idol. No choice. Kaya pag pumasok kayo dito, napakasaya. Lulusong talaga tayo sa baha. Sa tubig. Ayan. Patong ka na rin na pito. Patong ka na rin na pito. Oo. Sa part na to, mukha lang siyang malalim talaga pero para sa akin 5'8 ako. Nasa hanggang kuan lang ako hanggang dede. Ayan, ayan. Ganyan lang po kalalim. After dun sa adventure na yun mga idol, ay dito na tayo. Makikita natin dito ang flow stone. Ayan. Siguro flow stone kasi po nagfo-flow talaga freely ang water dito. Ayan. Ang pagtutulungan at walang iwanan ay hindi lamang salita, kundi isang gawain na dapat nating isabuhay araw-araw. Natututo tayo maging responsable, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati sa ating kapwa. Take your time, no rush. So ito yung pangalawang lusong natin mga idol. So lulusong tayo ulit dito. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim to. Malalaman natin mamaya. So may mga babae po kaming kasama na kayang-kaya nilang pumunta sa cave na to. So kayo po kung gusto niyo ng ganito ay kayang-kaya nyo din. So ganito lang naman, hindi masyadong extreme ang pagdadaanan natin pero rewarding talaga pagdating dito sa ilalim. Tingnan nyo naman gaano kaganda. Kung pagod ka na sa city lights, city life, so pumunta ka sa mga ganitong lugar, sigurado makakalimutan mo mga problema mo. So ito na po ang pangatlo. Yan, pangatlong lusong namin. So hindi naman siya masyadong gano'ng kalalim talaga. So abot tao lang po talaga ang tubig dito mga idol. Friends, so far so good? Oo, eh. Kaya. Ma'am, okay ra ka ma'am? Kaya. O kaya, kayang-kaya. Ma'am, okay ra ka ma'am? Yakang-yak. Ayan, check lang ito sa isa. Ma'am, Sir Cyril, okay lang? Okay lang? Chamber 2. Ito na po yung pang-apat na lulusungin natin. So para sa akin ito po yung pinakamalalim kasi hindi ko po abot talaga. Pero tulad ni ma'am, kahit hindi ka marunong lumangoy, lulutang at lulutang ka din talaga. Kasi may life jacket tayong available dito sa ating tourism office, dito sa Puting Buhangin. Tatawagin natin tong seaman position. Ayan, solas position. At dahil sa angking ganda ng kuweba, hindi naming mapigilang mag-group picture sa loob nito. Prosperidad. So dito sa part na to mga idol, medyo close talaga yung mga bato. So medyo close sa mga bato. Please be careful tayo. Kaya buti naman at kumpleto kami sa protective gear. At yan, may mga helmet. Yan, importante talaga may helmet pag pumasok sa kuweba na to. Kung nakikita nyo mga idol, kailangan mas maganda pag nakapants pag pumunta dito. Kasi may mga bato talaga na matulis, magaspang. Kaya mas maganda nakapants or naka-leggings. Importante may protection din sa ating mga binti.
pang-anim na lusong. Akala ko last na yun, hindi pa pala. Ayan, ito yung pinakalas. Boss Joy, siguro. Secret. Secret. So ito, lulusong na naman tayo. Medyo mahaba to pero hindi ko alam kung malalim to. Bag ni mo gay na ako, ano? Ingana ko na siya. Minsan yung pag-inflate. No, pero lang. Oh, ayos ako. Ulit ko na. Dry bag. Boss Joy na dry bag. Ayan, bibili ako nito sa Shopee. Dry bag. Waterproof talaga siya at mura lang daw to. Nasa 100 plus lang, 100 pesos. Hindi 100,000 mga idol. Ayan. Pwede siyang lagyan ng mga gamit. At the same time, pwede siyang maging inflatable. Ayan, inflatable siya. Tupiin lang daw konti tapos mag-inflate na siya. Yan, malaking tulong sa amin lalo na sa mga medyo malalim na part. Yan, kahit ako sumakay ako dito, kahit marunong akong lumangoy para mas magaan ang buhay. Pang 7 part na lusong. Ayan, medyo ganda ng bato mga idol, oh. Yan, kuryabuyab. Ganda. Anong pagkakan? Flowstone. Yan, flowstone pa rin ang tawag dito. Ang ganda, men. Hindi lamang paningin ang naaakit sa ilalim ng ganda ng puting buhangin cave. Ang malamig na simoy ng hangin, ang mahinang tunog ng tubig at ang katahimikang bihira ng maranasan sa labas ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Surprise! Ako reflection! Kaya magdakpo ka na, dakpo. Walk like a duck. Yun, walk like a duck. Duck walk! Sa wakas nakaapak na rin kami ng yung hindi kami lumulusong sa tubig dito sa part na to. Siguro medyo malapit na kami dito. Kompleto to, may batuhan, may tubigan. Tapos sa part na to, yan, putik. Yan, putikan dito na part. Sa unang tingin, ang ahas sa loob ng isang kuweba ay maaaring magdulot ng takot at pangamba. At wala tayong dapat ipag-alala kasi non-venomous ang mga ahas na naninirahan sa kuweba na to. At ang mga ahas na to ay may mahalagang tungkulin sa loob ng kuweba. Sila ay bahagi ng balanse ng kalikasan na kumokontrol sa populasyon ng mga hayop tulad ng daga at iba pang maliit na nilalang na maaaring manira ng ekosistema kung sila'y dumami ng labis. Ano yung pinakakuha nga part, pinaka-tight. So dito na part na to, ito na yung pinaka-tight according to Boss Joy. So yan. Ihangad naman yung naulo para hindi kayo masukukit. Hangad ang ulo para hindi masukukit. Paulit na to, ganito yan. Paulit.
At sa area na to, bago kami makarating sa exit point, asahan na natin na dito ang pinaka-challenging na part kasi napakasikip ng daan, yung tipong magkakadikit na ang bato mula sa itaas at ang tubig. Kaya dapat kalkulado ang aming mga galaw para sa mas ligtas na paglalakbay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Para sa akin, ang pagpasok sa Puting Buhangin Cave ay isang kakaibang karanasan na puno ng hiwaga at saya. Isa din ito sa nagpapatunay na hindi natin kailangan pumunta ng malayo at gumastos ng malaki para masilayan ang kagandahan ng kalikasan. At marami pa sa atin ang hindi nakakaalam tungkol dito na meron palang napakagandang kuweba sa lungsod ng Prosperidad. Lalo na dito sa probinsya ng Agusan del Sur, at nakaka-proud na maipakita sa inyo at sa lahat kung gaano kaganda dito sa Mindanao. Sa oras kapin siguro, Sen? Oo. So after mga isang oras, 1 hour, almost 2 hours na lakad sa level 2, yan, natapos din namin. So andito na kami sa exit ngayon. After almost 2 hours, yan. Pero napaka saya at rewarding na nakita namin sa ilalim ng kuweba. Kung sa'yo mo makasulti, my friend? Again. Again? One more time? Wow, okay ka? One more time. One more time. Kaya. Ma'am, kumusta? Kung sa'yo mo makaingon? Level 3 ba ta? Ayun na, tugnaw. Ayun na. Laki namin pasalamat dito sa bag na to. Yan. Naging magaan ang buhay namin dahil sa bag na to. Inflatable, tapos waterproof. Ocean Pack 30. Yan, backpack. Bigay naman! Gingitar mo na ako diri sa PBC or Puting Buhangin Cave. Puting Buhangin Cave. Thank you so much, ma'am. Si Ma'am Rochelle mo ni ang taking care of diri sa tourism office diri sa, or gitawag nga PBC, Puting Buhangin Cave office. Ayan. Salamat kayo, ma'am. Thank you, sir. Salamat sa Thank you kayo. Mabuhay! Welcome to Puting Buhangin Cave in Cave Hub, and we are inviting everyone to check the hidden gem of Prosperidad, the Puting Buhangin Cave. But before doing that, please visit our tourism office in Municipal Tourism Office of Prosperidad and check the schedule. See you there! I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.